ang mahiwagang kaalaman na nakapaloob sa Juan 10 sa talatang 15 at 16 ay ihahayag. Ako ang mabuting pastor, kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin, at iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko, at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastor. Ako ang mabuting pastor, ang Kristong Panginoon, ang tuwirang nagpakilala diyan na siya anya ang mabuting pastor. Tanong, may higit pa ba sa kanya na mabuting pastor? Kahit sa inaharap na panahong darating ay wala na higit pa sa kanya, dahil siya lang ang nag-iisang mabuting pastor, naganap na nakasunod sa kalooban ng kanyang Ama na ating Panginoon Diyos. Kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, kaya dapat matiyak ng lahat kung ang Kristong Panginoon na ating pinaglilingkuran ang siya ba na nakakakilala sa pangalan ng ating Amang Banal na siya ang Elijah, Elias o ang Panginoong Diyos, at ang Kristong Panginoon na pinaglilingkuran natin ay kinikilala rin ba siya ng ating Panginoong Diyos na siya ang Elias na propeta, o siya ang propeta ng Panginoong Diyos na darating sa templo bago anya ang araw ng Panginoon? Ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. Kaya napakahalaga rin na ang Kristong Panginoon mismo ang nakakakilala sa kanyang mga hinirang, at ang pagkakakilala sa kanya na siya si hinirang, ang Kristong Panginoon. Oo, siya nga ang hinirang ng ating Panginoong Diyos na magsasagawa ng lahat ng kanyang balak. Kaya nga nagbalik sa kasalukuyang daigdig dahil naipangako niya na siya ay babalik, at sinabi niya na sa pamamagitan lamang niya maihahatid niya sa Ama ang kanyang mga hinirang. Oo, siya lamang at wala ng iba pa ang makagagawa niyon. Kung mayroon man nagpapakilala sa inyo na siya ang makapaghahatid di umano sa Iglesia ni Kristo sa kaligtasan ng mga kaanib nito, ay yaon ay walang katotohanan. Isang malaking kamalian na maituro yaon, dahil ang Kristong Panginoon lamang ang makapaghahatid sa Ama. Siya ang inatasan na tipunin ang mga nagsipangalat na mga hinirang ng Panginoong Diyos, bunga ng digmaan sa langit na sinasabi sa banal na kasulatan. Walang nakauunawa sa propesya ng Panginoong Diyos na napauukol diyan sa digmaan sa langit. Walang nakaabuhap kung ano ang ibig sabihin. Dapat ninyong maunawaan, hindi papayagan ng Panginoong Diyos ang langit na kanyang tahanan ay magkaroon ng digmaan. Mga mahal kong kapatid,
ang digmaan sa langit ay sumasagisag sa kaguluhan sa loob ng Iglesia ni Kristo. At yan nga ang nangyari. At ang lupa naman ay sumasagisag sa sanlibutan, nakaibayo sa pananampalatayang tinanggap ng mga hinirang. Dahil tiyak na mangyayari ang kaguluhan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang Panginoong Diyos ang may kapahintulutan sa inilagay niyang bantay sa Iglesia na digmain ang pangangasiwa ng Iglesia na nasa sentral na ipinahayag ng Anak ng Tao. Isayas 62 sa talatang 1 at 2. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. At makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran, at ng lahat na hari ang inyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Diyos mismo ay hindi mananahimik sa Sion, na yan ang Iglesia ni Kristo. Hindi rin anya magpapahinga paraan niya sa Jerusalem, na yan ang sentral. Kaya nga dinidigma sila ng mga itinalagang bantay na nasa panig ng Iglesia ni Kristo hinirang, kung saan naroroon ang Espiritu ng Anghel ng Panginoon, at kung saan naroroon din ang Espiritu ng Kristong Panginoon. Silang dalawa ay pinag-isa sa iisang katawan. Kaya sa ating Panginoong Diyos ay isang taong bago na inyong nakikilala sa pangalang Elias, Arkanghel, Hesukristo. Inatasan sila ng Panginoong Diyos hanggang sa ang katwiran sa Iglesia ni Kristo ay maging maningning sa liwanag, at ang kaligtasan nila anya ay maging ilawan na nagniningas. Nawa mapag-unawa nila na ang mga pahayag na mababasa sa mga talatang yan ay bahagi ng propesiya na mangyayari pa lamang sa inaharap na panahon. Bibigyan anya ng Panginoong Diyos ng bagong pangalan. Iyan ang mga paunang pahayag ng Panginoong Diyos na banaag pa lamang noon, subalit magaganap sa huling araw, at ito ay sa yugto na ng ating panahon ngayon. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Pahayag mismo ng Kristong Panginoon na iniaalay ko ang aking buhay sa kanila. May tuwirang siyang pinag-aalayan. Mahalagang maunawaan ito ng lahat. Ang Kristong Panginoon ay mula sa lipi ng Huda. Dapat ninyong maunawaan, ang Israel ay may dalawang kinikilalang kaharian na ipinauunawa sa banal na kasulatan o Biblia. Iyan ang sambahayan ng Israel at ang sambahayan ng Huda, na diyan siya kilala bilang isang Hudyo. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo,
kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastor. Naipahayag niya ito noong kasama pa niya ang iglesia niya na kanyang pinangungunahan. Naganap ang lahat ng mga naganap hanggang iakyat siya sa langit. Ngunit bago yaon ay may pauna na siyang pahayag, nangako siyang babalik. At nangyari nga ang kapahintulutan ng kanyang ama na siyang tangi lamang nakakaalam kung kailan ang araw ng kanyang pagbabalik sa kasalukuyang daigdig. At ito ay nahayag pa lamang sa huling araw. Nagbalik siya alang-alang sa pinatutungkulan na iba pang tupa na kinakailangan din niya na tipunin. Nangangahulugan, madaratnan din niya ang iglesia niya sa yugto ng panahong ito na nagpangalat ang ilang mga kaanim. At gayon nga ang nangyari. Nakalulungkot lang. Ang iglesia niya na inaasahan niya na makikinig at makakakilala sa mga turo at mga kautusan niya ay hindi nila siya tanggap na muling isinugo ng Panginoong Diyos. Hindi siya pinaniniwalaan na siya ang anak ng tao, na kahit nagpakilala na siya ang Kristong Panginoon na nagbalik lamang sa espiritong kalagayan gamit ang likas na katawan ni Elias Arkanghel para magawa niya na muli niya silang tipunin. Subalit sa dami na ng pagpapaunawa sa mga bagong pahayag ay walang anumang pagkaunawa pa rin sa kanila na dumating. Sa halip, nakaranas siya na kanilang itaboy at itakwil. Hindi nila pansin ang mga bagong pahayag ng ating Panginoong Diyos na iniuutos sa Kanya na Kanyang ipahayag sa kanila. Oo, binaliwala lamang nila siya dahil hindi naman anya na ituro sa kanila ng kapatid na Felix Y. Manalo, sugong ebanghelista sa Iglesia ni Cristo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw. Kaya sapat na anya sa kanila ang mga tinanggap nila sa sugong leader na kinikilala nila at hindi na sila anya makikinig pa sa mga bagong pahayag na hindi naman niya na ituro sa kanila. Walang pinagkaiba sa yugto ng kanyang panahon nang nadatnan niya ang bayan ng Panginoong Diyos na bansang Israel. Hindi nila siya kinikilala na isinugo ng ating Panginoong Diyos. Hindi nila tanggap ang kanyang mga pagtuturo. Ang pangangatwiran nila ay pawang nakasalig lamang sa mga katuruan na isinulat ni Propeta Moises. Ang kanilang kikilalanin at hindi na sila lalayo doon. Lalo na nga, hindi naman naituro sa kanila ng sugo ng Panginoong Diyos nila na si Propeta Moises ang kanyang mga ipinapahayag ukol sa kanyang mga itinuturo at ipinapangaral na bago lamang sa pandinig nila. Kung kaya, ganun na lamang siya nila itinatakwil at itinataboy noon. Oo, ang Kristong Panginoon na nagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan na ako ang pintuan. Sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. 1
10 sa talatang 9. Ang kaligtasan na yan ay noon pa niya na ihayag na ang sinuwang anya papasok o tatanggapin ang kanyang mga aral at iniuutos sa kanya ng kanyang Ama na ating Panginoong Diyos ay maliligtas anya sa pamamagitan lamang niya. Naroon pa rin ang pagtanggi nila at hindi pa rin naniniwala sa kanya. Hindi ba kayo naniniwalang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa akin. Ang Amang nananahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawain. 1:14 sa talatang 10. Pahayag mismo ng Kristong Panginoon na hindi galing sa Kanya ang mga salitang sinasabi niya. Ang Amang banal na sumasa Kanya o sumasama sa Kanya ang gumagawaan niya ng Kanyang gawain. Ang gawain ng Panginoong Diyos na ipinagmamalasakit niya dahil sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." 1:14 sa talatang 6. Hindi mahirap na unawain. Sa pamamagitan lamang niya makakarating sa kanyang Ama na ating Panginoong Diyos. Kailangan ang pagpasok sa Kanya o pagtanggap sa katotohanan na tinanggap niya sa Kanyang Ama. Oo, siya lamang at wala ng iba pa ang makapaghahatid sa atin para makarating tayo sa Kanyang Ama. Kung may iba pa na magsasabi at magtuturo ang kasalukuyang namamahala ngayon sa iglesia ang makapaghahatid sa kaligtasan ng mga kaadim sa iglesia patungo sa Ama, ay hindi yaon makatotohanan. Lalo na iba ang kanilang nauunawaan na pamamaraan na iba sa katotohanan na itinuro at ipinahayag mismo ng Kristong Panginoon.